Isang gabi noong year 2000, habang mahimbing na natutulog ang mag-asawang sina Andrea at Bruce Leininger, ay ikinagambal nila nang marinig ang panaghoy ng kanilang 2 taong gulang na anak sa kabilang kwarto na si James. At nung napatahimik na nga nila ang paslit, ay paulit-ulit nitong sinasabi ang mga katagang "Little man can't get out", isang pangyayari na kanilang ikinapagtataka at naulit pa ng ilang beses, at ito ay di umano nangyari ilang araw matapos bumisita ng pamilya sa isang World War II museum. Ngunit habang tumatagal ay mas dumadami ang mga detalye na natatandaan ng bata. Dahil na rin dito ay napagtagpi-tagpi ng mag-asawa ang buong pangyayari. Ayon di umano kay James, sa kanyang panaginip ay isa siyang piloto ng World War II at nasusunog ang kanyang pandigbang eroplano na kung tawagin ay Corsair. Ngunit kahit anong pilit niyang makalabas sa nasabing sasakyan ay hindi niya magawa, habang patuloy na pinapapotokan ng mga kalabang Hapon, hanggang sa tuluyan na nga itong bumagsak sa karagatan kasama ng paslit. At habang tumatagal ay tila mas dumadami ang alaala ni James, at sa puntong ito ay napag-isipan ng mag-asawa na ang kanilang anak ay naaalala ang kanyang nakaraang buhay. Dahil na nga din dito ay nagsaliksik ang mag-asawa at napag-alaman nila na lahat ng detalye na nakuha nila sa kanilang anak ay tumutugma sa isang pangyayari noong kasagsagan ng World War II, partikular sa Battle of Iwo Jima. At ang nakaraang katauhan ng kanilang anak ay ang buhay ng piloto na si James M. Houston Jr. At dulot na rin ng masinsinang paghahanap ay napag-alaman nila na may nabubuhay pang kapatid na babae ang nasabing piloto na nagngangalang Ann Baron, na agad nilang pinuntahan upang sabihin ang mga kakaibang pangyayaring ito. Bagamat nung una ay skeptic ang nakatatandang si Ann Baron, kalaunan ay tuluyan na rin siyang naniwala na si James nga ay ang reincarnation ng kanyang kapatid. Dahil na rin sa mga detalye na imposible umanong malaman nino man na nalalaman ng paslit. Sa kabila ng lahat ng ito ay mas ninais ng mag-asawa na makausad sa kasalukuyang buhay ang kanilang anak, kaya naman nagpasya sila na bumisita sa karagatan ng Chichijima malapit sa Iwo Jima, Japan, kung saan pinaniniwala ang nagwakas ang buhay ng sundalong si James M. Houston Jr. upang magsagawa ng isang uri ng memorial service. At nung nakarating na nga ang pamilya kasama ang paslit at inihagis na nga ni James sa dagat ang isang bugkos ng bulaklak para magpaalam, ay bigla na lamang napuno ng luha ang kanyang mga mata at sumaludo upang magbigay pugay at magpatuloy sa kanyang bagong buhay.